Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Senator Risa Hontiveros at ang kanyang never-ending pagpapalo up sa kalagayan ni Pastor Kibuloy. So, nung hindi sumipot si Pastor Kibuloy sa Senate hearing, ayun, pinaisyuhan na ng warrant of arrest. Nandyan na yung warrant of arrest, more than 1 month nata, hindi pa rin nahuhuli. Yun na, pinapollow up niya ang PNP na bakit hindi nyo maaresto. You must do better. Tapos nanawagan siya sa PNP na i-cancela na, i-revoke na yung mga lisensya ng firearms ni Pastor Kibuloy dahil bantas siya sa peace and order ng bansa. So, tunay nga, nag-announce ng PNP na canceled na yung mga lisensya ng firearms ni Pastor Kibuloy. Ano ba? Si Senator Zubiri, kinausap niya na si Senator Risa na yung pag-aresto ng kay Pastor Kibuloy is nasa kamay na ng PNP at NBI. Wala nang magagawa ang Senate Sergeant of Arms dahil kulang sila ng tao. So, nakikita ko na talagang desperado ba o gustong-gusto talaga ni Senator Hontiveros na at all cost haharap si Pastor Kibuloy sa Senate hearing. So, hindi ko maintindihan. Ito, may panibagong galaw na naman ang senadora. Ito naman ang nanawagan siya sa Department of Foreign Affairs. Ano naman ang kinalaman ng Department of Foreign Affairs tungkol sa kaso ni Pastor Kibuloy? Ito po sa balita ng Manila Times, title, Cancel Kibuloy's Passport, DFA urges. Nanawagan si Senator Risa Hontiveros sa DFA na i-cancel na ang passport ni Pastor Kibuloy. So, bakit kailangan makancel? Kagaya yung nangyari kay ex-Congressman Teves, dumating din yung punto na na-cancel yung kanyang passport. So, lumalabas, gusto ng senadora na hindi makalabas ng bansa si Pastor Kibuloy, kaso lang na kasi grabe na ngayon ang paghanap sa kanya, baka lalabas ng bansa. So, inunahan niya na dapat makonstrict yung liliit na ang mundo ni Pastor Kibuloy once na na-cancel yung passport. So, sa tingin nyo? Hindi ko, ano ba ang basihan para ang passport ng isang tao makancel? Hindi ko pa na-research, siguro, ang idea ko lang is kung convicted na pa, crime siguro. Hindi pa naman convicted si Pastor Kibuloy. Ayun, dahil may warrant of arrest siya, baka pwede. Ganito, pag makancel na yung passport, ang mangyayari, ang DFA, informahan ang Bureau of Immigration para bantayan na siya. Para hindi na siya makalabas ng bansa kasi wala ng passport. Pwede rin yung Interpol, kasi meron tayong Interpol International Police Headquarters dito sa Pilipinas. Pag na-cancel na yung passport ng isang tao, si Pastor Kibuloy, mabigyan ng notice yung Interpol, then ikalat na, may red notice na sa buong mundo. Sa lahat ng bansa na may Interpol, babantayan na ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Yun yung nakikita kong dahilan bakit gustong
ipa-cancel ni Senator Hontiveros ang passport ni Pastor Kibuloy. So kagaya ng PNP na ni-revoke ang mga lisensya ng firearms ni Pastor Kibuloy dahil sa panawagan ni Senator Hontiveros, tingin ko darating din ang panahon, hindi na magtatagal, in a matter of weeks, makakancel ang passport ni Pastor Kibuloy. Yan ang opinion ko lang, my humble opinion. Ang next question ngayon is, ano sa tingin nyo si Pastor Kibuloy sa kanyang pagkatago para maiwasan niya yung warrant of arrest? Lalabas ba siya ng bansa? Ano sa tingin nyo? Okay, balik tayo. Malala ko lang si DJ Bantag kasi mag 2 years na siyang hinahanap ng NBI at PNP. Nasa Pinas pa rin ba si DJ Bantag o lumabas na siya ng bansa? Okay, ang tingin ko dyan, nandito lang sa Pinas si DJ Bantag. Kasi mas madali siyang makapagtago kung dito. Kasi kung sa labas, mahirap eh. Kaya, going back to Pastor Kibuloy, it's more likely na hindi siya lalabas. Kasi, marami ang susuporta, marami ang nagmamahal kay Pastor Kibuloy, lalo na sa Mindanao. Kung analysis ko lang ito nasa Mindanao lang yan, si Pastor Kibuloy. Most likely within Davao region. Sabi nga ni PRRD, although joke lang ito, nasa bahay ko siya, puntahan nyo. Hindi. Kasi pinaghihinalaan na itong si PRRD, tinutulungan niya si Pastor Kibuloy, tinatago. Kaya ang sagot ni PRRD is, puntahan niyo ang bahay ko. Kung makita niyo siya doon, bigyan ko pa kayo ng gantimpala, something like that. Yung pala ang context, yung sabi ni PRRD na punta. Wala, hindi niya itinatago. Sinabi lang niya na si Pastor Kibuloy nagtatago lang dyan sa compound, Tamayong. I'm not sure kung barangay Tamayong, Davao City, yung malawak na compound ng KOJC. But inamin ng PNP na dahil sa napakaluwang ang KOJC, hindi nila mahanap-hanap kung nasaan doon. I don't know how many hectares ang KOJC. Sa Prayer Mountain, then ang mga workers ng KOJC na nandun, open man sila, pwede mang puntahan anytime ng police o NBI, but nahihirapan sila sa paghanap. Inamin din ng NBI Region 11 Director na although may electronic gadgets, parang monitoring device, hindi nila malocate ang presensya o location ni Pastor Kibuloy dahil hindi daw siya gumagamit ng electronic gadgets. Example, cellphone o laptop o ano. So, kasi kung gagamit ka ng cellphone, di ba, naka-open yung panang location, di malocate ka. Siguro, wais si Pastor Kibuloy, di siya gumagamit, yung sarili niya, yung nakaregister sa kanya, kung gumagamit man, baka cellphone ng ibang tao. Kaya hindi nila malocate. So, ito, grabe ang pagpupursigi. In fairness, nakakabilib si Senator Hontiveros dahil gusto niya talaga na haharap si Pastor Kibuloy sa kanyang hearing sa Senado, na up to now hindi pa niya tinatapos. Kasi once na tinapos yan, tinapos na yung hearing, meron ng committee report, parang moot and academic na ang warrant of arrest.
Example, sa House of Representatives, nung natapos na yung committee report ng yung franchise committee, wala na. Moot in academic na, invalid na, wala nang visa ang warrant of arrest. Kaya nakikita ko, ayaw tapusin ni Senator Hontiveros yung kanyang hearing sa Senado para once na na-arrest si Pastor Kibuloy, yon ihaharap. Yun ang magpapaligaya kay Senator Hontiveros pag makita niya na face to face si Pastor Kibuloy sa hearing sa Senado. So, good luck. Passport, makancel, lisensya ng firearms, cancel na, ano pa. But then, ang pastor, I don't know kung nasaan siya ngayon, di tago siya ng tago, kaparehas na siya ni DJ Bantay.